Hey there, CYDM here, and welcome to my channel, Tropang CYDM. I'm excited to share awesome content with you, so sit back, relax, and enjoy the ride. Don't forget to subscribe for more news or opinion videos every week. Tunghayan po natin ang balita ngayon. Hey there, CYDM here, and welcome to my channel, Trop Chavit. Wala nang pag-asa sa gobyerno, kabataan ang mamuno sa Peaceful Revolut L0N. Matapang na bumanat si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa isang press conference kung saan direkta niyang tinulig sa ang liderato ni Marcos Jr. at ang paulit-ulit na investigasyon sa Senado na aniyay walang patutunguhan. Ang gobyerno natin wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't naman maniniwala? Siyang nagsabi, nakakahiya kayo. Dapat nakakahiya tayo eh. Kasama sila Diskaya, silang contractor niya eh. Hindi rin pinalampas ni Singson ang tila paikot-ikot na Senate inquiries. Investigasyon ng investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Sa gitna ng kanyang matitinding banat, nanawagan si Singson sa mga kabataan na boycott-in ang klase at pangunahan ng isang mapayapang revolusyon laban sa korupsyon. This is for the future of the children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila ang mag-lead ng Rev Zero Laudtion para matanggal ang corruption natin. Huwag na tayo magpunta sa kalye. High school and colleges, puwera yung mga nasa kindergarten, mga elementary, hinto muna sila hanggat di bumababa ang mga kurap sa gobyerno. Hinimok pa niya ang mga magulang, maging mga nasa militar at pulisya, na hayaan ang kanilang mga anak na lumahok sa panawagan. Gayunpaman, nagbabala rin si Singson laban sa posibleng kaguluhan. Ang suggestion ko lang, wag na natin pahirapan ang taumbayan. Rally-rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan, ang mga estudyante, ang mag-lead ng revolution na ito ayon kay Singson, hindi ito para sa mga nakatatanda, kundi para sa kinabukasan ng kabataan. Hindi ito para sa amin. Tumutulong lang po kami sa inyo. Hashtag Chavit Singson, hashtag Marcos, hashtag VP Sara, hashtag Duterte, hashtag Ang Balita. Ngayon FB, courtesy of Ang Balita. Ngayon FB, sila mag-lead itong revolusyon ng corruption. Wag na, suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Wala nang mangyayari dahil walang gobyerno natin. Wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot na tayo pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Bagalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Babe Singson. Matino po yun. Kaya
At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't imbestigahan nila muna yun? Nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuhin natin yung, paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun na po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo magprotesta. Dahil ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama yung Sir Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil